Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral. Sa salita ng ating Panginoong Diyos, ito'y magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo, kaibigan, na subaybayan ang programang ito sapagkat ito'y lalo mo pang maunawaan at mapalalim ang iyong kaalaman sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Bagaman binabati ko ang mga kapatiran, mga kaibigan sa Pinamalayan, Candelaria, ganun din sa Borobo, Cagayan Silio, Salinas, Kawayan, sa may Mariveles, sa Rizal, Kalintaan, ganun din sa Socorro, Rojas, Abra, Diilog at saka San Jose, sa Isabela, Amadeo, Naik, sa Digos, ganun din sa Imok, sa Calawag, sa Bayog, ganun din sa Bintinilla, Guimaras, Caranglan, Dolefil, Marawi. May mga nanonood dyan. Sa Uzame, sa Eslac, Maramba, Batangas, Indonesia, Abu Dhabi, South Carolina, Filipino SDA sa Geneva, and then sa Rome, sa Finland, meron pa. Ganun din sa Thailand, sa Hong Kong, sa Chicago, sa Vigiang, yan sa restaurant natin, at sa Luzon, Visayas, Mindanao, at lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube section natin, dun sa comment section, at nagbabahagi ito sa mga iba, sa kaibigan, at nagbibigay ito ng inspirasyon ng bawat isa sa atin. At kami rin na tumitingin at nagbabasa at naglalike dyan sa comment section, sa YouTube section natin. At ganoon din ang mga kaibigan natin na ginigiliw na sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos para maihanda ang ating buhay sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang mga kasama natin dito sa studio ay walang iba kundi ang lalaki ng Panginoon Diyos, si Pastor Bong Fiadacan. Siya po ang president ng Hope Channel Philippines at siya rin ang communication director dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumustahin natin, Pastor Bong? Maraming salamat, Pastor Ray. Ako po ay nagpapasalamat na muling makasama sa inyo sa ating pag-aaral sa panahon po na ito. Hinihiling natin ang Banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa upang ang ating pong kaisipan ay lalo pang maging sentro sa papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Alright, maraming salamat. Gayon din. Ang pangalawang makasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong Sabbath School Director and Personal Ministries Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta, Pastor Jules? Purihin natin ang Panginoong Diyos, Pastor Ray at Pastor Bong, na binigyan ulit tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang pag-aralan ang kanyang mga ginintoang salita. At dalangin natin na tayo gabayan sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang ang ating pag-aaral ngayon ay isang pagpapala sa ating lahat. Alright, maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa naming banal, napakabuti niyo sa amin. Kinikilala namin na kayo ang sa lahat sa aming buhay. Nawa po ang aming pag-aaral at pagsamba sa oras na ito ay magbigay pansin at ang aming mapapag-aralan ay maikintal sa aming isipan, maunawaan at may sakabuhayan upang may handa ang aming buhay sa pagdating ng aming Panginoong Hesus at naghihintay at ganun din naglilingkod, nagbabahagi ng iyong mga salita. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pang-anim na paksa, na tayo ngayon, ang ating pag-aralan ngayong linggo ay may pamagat na pagtawid sa dagat na pula. At ang talatang sa uli na matatagpuan sa Exodo 14, 13 at 14, ito pong sinasabi. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakaratag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Napakaganda. At buuin natin ang ating leksyon at talakayan natin sa 3 punto lamang. Ang unang punto dito ay mag-upisa ng letter F, faithful consecration.
Then fearless faith ang pangalawa. Ang pangatlo naman ay festive praise. At ang unang punto ay faithful consecration. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jules kung ano ibig sabihin nito tungkol sa ating lesson. Pastor Jules. Amen. Napaka buti ng Panginoong Diyos, Pastor Bong at Pastor Ray. At muli tayo ay mag-aaral na naman ng kanyang salita. At ang unang punto na ating tatalakayin ay faithful consecration. Tapat na pagtatalaga. Nasa panghuling bahagi na tayo ng Kapitulo 12 at tayo dadako na rin sa Kapitulo 13 at ating makikita dito na natupad ang pangako ng ating Panginoong Diyos habang ang Israel ay naghahanda na lisanin ang Ehipto. Ito yung lugar na kung saan sila ay naging alipin at ito'y ang paglisan nila ay pinangako ng Panginoong Diyos mula pa kay Abraham at ito'y natupad sa kanyang mga inapo nung sila ay lalabas na mula sa land of captivity na Ehipto. Kung ating babasahin, Pastor Ray, ay binabanggit dito na sa pamagitan ng pananampalataya sinunod ng mga Israelita ang utos ng ating Panginoong Diyos. At sa kanilang pagsunod ay meron silang ginawa na pinagawa sa kanila ng ating Panginoon. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 13, 1 at 2. At dito makikita natin yung binanggit ng ating Panginoong Diyos na kailangan nilang gawin. Dahil sa ang tapat na pagtatalaga ay kailangan ng pagsunod. Yung ating pong consecration sa Panginoon ay kailangan ng pagsunod sa kanyang mga ginagawa. Pakibasa nga, Pastor Ray, kung ano yung ipinagawa ng Panginoon sa kanila. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses, "Italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin." Diyan sa binasa mo, Pastor Ray, binabanggit diyan na ang Panginoong Diyos ay kaniyang ipinakita sa mga anak ng Israel kung gaano kahalaga yung pag-alala ng mga Israelita kung paano niligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa kamay ni Haring Paraon. Kaniya't sinabi niya, ang kanilang gagawin ay kailangan na italaga ang kanilang firstborn as a reminder of how God delivered the children of Israel sa Egypt. So, ano ba ang ginawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay, mga minamahal na mga kapatid? Dahil ang consecration begins with the heart that remembers God's grace and faithfulness. Ito yung gusto ng Panginoon na maalala ng mga anak ng Israel kung paano ang Diyos ay iniligtas niya sila. So, ang tapat na pagtatalaga ay kailangan na sundin at gawin nila yung inuutos ng ating Panginoong Diyos sa kanila. At pangalawa, Pastor Ray, ating makikita sa verses 9 to 10 sa chapter 13 pa rin, pakibasa, Pastor Ray, na dito ay ang consecration o ang pagtatalaga, it includes obedience sa ating Panginoong Diyos na kailangan na tayo'y mamuhay na may respeto sa mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang verses 9 and 10 ng chapter 13 ng Exodo. "Iyon ay magsisilbing isang tanda para sa iyo sa ibabaw ng iyong kamay at bilang alala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig sapagkat sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ay inilabas ka ng Panginoon sa Ehipto. Kaya't ingatan mo ang tuntuning ito sa takdang panahon nito taon-taon." Okay. Yan ang mga bagay na kanilang gagawin dahil gusto ng Panginoong Diyos na maalala nila kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila sa pagliligtas. So ang tapat na pagtatalaga, ang sinasabi dito ay kailangan alalahanin natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng
ating pag-consecrate, pagtatalaga ng ating mga firstborn child. Pangalawa ay kailangan nating i-respect God's command. Kung ano ba yung sinasabi ng Panginoong Diyos ay dapat natin na sundin. So dito ating makikita, Pastor Bong at Pastor Ray, na tulad ng Israel ay nagtiwala sila sa Panginoong Diyos. Ganon din na tayo magtiwala sa Panginoong Diyos at ilalaan natin ang unang bunga ng mga ani natin. Katulad na nga lang ng ikapo, ito ay test of our loyalty to God, test of obedience to God, kung tayo ba ay tutupad sa pangako ng ating Panginoong Diyos o sa Kanyang sinasabi sa atin na kung saan ibinigay niya sa atin ang mga pagpapala, ibinabalik ba natin sa Kanya ang ikapo at handog natin sa ating Panginoong Diyos? Ang ating alay, ang ating buhay, na alay ba natin sa ating Panginoong Diyos? So, ito yung halimbawa na kung saan sinasabi doon sa karanasan ng mga Israelita na kanilang ipinakita ang kanilang pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, ating makikita dito, Pastor Ray, yung pananampalataya na may gawa. Nasahan ng Panginoong Diyos ang aktibong pananampalataya. Hindi ang paniniwalang walang ginawa. So, pinapaalala sa atin ni Santiago, kung ating babasahin doon sa Santiago 2:17, na ang pananampalataya sa sarili kung walang mga gawa ay patay na pananampalataya. Kanya kailangan na ipakita natin ang pananampalataya na may gawa. Binigyan ng Diyos ang Israel ng malinaw na tagubilin. Katulad na nga lang ng ritual ng Pasko sa Exodo 13 na ating mababasa, mga kapatid. At tinupad nila ang mga ito. At pinapakita nila na ang kanilang pagsunod ay pagtitiwala at pananampalataya nila sa ating Panginoong Diyos. Kung ating babasahin aklat ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets 290, binabanggit doon na the Israelites did all that was in their power to do when marching toward the sea. Kung ano man yung sinabi ng Panginoong Diyos na gawin nila ay kanilang ginawa. So tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Gaya na nga lang ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia at pagtulong sa iba. At ang pangatlo na ating makikita mula rito sa tapat na pagtatalaga ay banal na paglalaan. Maging ang mga kaaway, Pastor Bong at Pastor Ray, ay pinagpala nila ang bayan ng Diyos. Hindi lamang pinalaya ni Hari Paraon ng Israel, kundi hinimok pang mga tao na magmadali, hinimok nilang mga Israelita na magmadali na umalis sa kanilang lupain. Sa verse 33 ng chapter 12, at sinamsaman ng mga Israelitang mga Ehipto ng pilak at ginto at mga damit sa chapter 12, 35 to 36. Dahil sinasabi dito na kung saan ay takot sila na sila ay mamamatay, kanyang at ibinigay nila ang mga ari-arian nila sa mga Israelita. At sinabi ni Ellen White na sila'y lumabas na kargado ng samsam na ng api sa kanila. So, naglaan ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya, tulad ng mga Israelita na yumaman sa kabila ng pag-alis ng pagkaalipin. Makakatiyak tayo na tutugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan kapag sinunod natin siya sa ating buhay. Kaniya't ang tapat na pagtitiwala, tapat na pagtatalaga sa ating Panginoong Diyos ay kailangan ng pagtitiwala sa Kanya, kailangan ng pagsunod sa Kanya upang ang pagpapala ay ibibigay sa bawat isa sa atin. Yan. Pagandang unang punto sa ating leksyon na pagtawid sa pulang dagat.
faithful consecration, yung pagtatalaga. Maalala nyo na ang itatalaga nila pagkatapos nito o kaya bago nila tawirin yung pulang dagat ay italaga ang mga panganay. Ano, Pastor? Panganay na hayop, panganay na anak. Bakit kaya? Sapagkat iniligtas ng Panginoon Diyos ang mga panganay. Di ba? Yung lesson natin last week ay doon sa Passover. Ano ang papatay ng Panginoon doon? Yun yung mga panganay. Firstborn. So, ipinaalala ng Panginoon Diyos, mga kapatid, na ang mga panganay ay ilalaan, itatalaga, ibig sabihin, first fruit. Sila yung unang-una. So, ibibigay sa atin na niligtas ng Panginoon Diyos ang mga panganay. Kaya ngayon, ipapaalala niya na itatalaga uli dahil sila ay tatawid. At ito'y nagbibigay sa atin ng uunahin natin ang Panginoon Diyos na maging tapat tayo sa Kanya, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Mahalaga ang consecration, pagtatalaga sa lahat ng mga bagay. At huwag tayong matakot sapagkat ang Panginoon Diyos ay naririyan. Laging itatalaga natin ang ating buhay. Napakaganda nito, Pastor, no? Kasi kailangan talaga na magkaroon tayo ng consecration, yung relationship sa ating Panginoon. Kasi yun yung first step na ating po. Binigay niya sa atin, nag-alok siya sa atin, tayo naman ay maghahakbang ng ating dapat na ihakbang. Kaya nga, yun ay hinihintay tayo ng ating Panginoon, no? Dahil nandun na, naka-ready na lahat, kailangan lang natin na tayo po ay humakbang. Naalala ko tuloy, Pastor, yung pinakauna naming punta sa PICC, no? Kung nakapunta ka sa PICC. Doon po sa PICC noon, ano pa yun napakaganda ng technology noon first technology, no? Pumunta ako doon, siguro mga elementary pa ako, Pastor. Kapag papasok ka doon sa PICC, may pintuan. Kailangan mong umapak doon sa bilog na merong aro. Kapag hindi ka umapak doon sa aro, hindi bubukas yung pintuan. So, kailangan tumungtong ka muna doon, tapos bubukas yung pintuan, tapos bago ka papasok. No? Ngayon, mga sensor na tayo, pag tumapat ka doon sa may nakikita ng sensor, ay makakapasok ka, bubukas. Ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, ay nando, naka-ready yung provision ng ating Panginoon. Kailangan mong humakbang ng unang hakbang at tanggapin mo yung alok ng ating Panginoon. So you need to consecrate your life to Him. Kaya ito ay isa sa binibigay na ano po sa atin, leksyon sa atin na kailangan po ay lumapit tayo sa ating Panginoon, ibigay natin yung sarili natin sa ating Panginoon kasi nandoon naman yung alok ng ating Panginoon. At yung mga susunod natin na sasabihin ay nandoon naman yung gagawin ng ating Panginoon kapag tayo naman ay humarap at saka lumapit at tumanggap sa Kanya. Ano bang ibig sabihin pag italaga mo? Ibig sabihin nito ay magpasakop ka at handa kang sumunod. Oo. Yan ibig sabihin. Ipasakop mo yung kalooban ng Panginoon Diyos. Pasakop mo yung buhay sa kalooban niya. Kung ano man yung utos niya, ano man yung sinasabi niya, ay handa kang sumunod. Yan ang isang punto mo kanina. Yes. Faith with works. Kasi ang consecration begins with a heart that obeys God. Yeah. Yun yung sinasabi dito na kinakailangan kapag tayo ay magtalaga sa ating Panginoong Diyos. Una, yung alalahanin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. At pangalawa ay sumunod tayo kung ano yung kanyang sasabihin. Tama yan. Kung hindi ka tumapat doon sa pintuan, doon sa may sensor, ay hindi bubukas yun. Ganon din. Ang Panginoon Diyos, kung hindi ka sumunod doon sa kalooban niya, kagaya ng pinag-usapan natin noon na yung agreement, yung covenant, kung hindi ka sumunod doon, ay hindi ka may tatalaga. Marami kasing sinasabi doon, Pastor, doon sa kanilang pag-celebrate ng Paskwa. Yun yung sinasabi doon na kanilang mga gagawin. So, kailangan na sundin nila lahat ng mga bagay na yon. Ganon yung pagtatalaga na gusto ng Panginoong Diyos. Kasama ng pagsunod. A willing heart to obey what God has given them to obey. Ang punto nga dito tapat na pagtatalaga.
merong faithfulness, makatapatan makikita sa iyo. Hindi lang basta susundin mo yung mga sinasabi, kundi yung nagsabi ay paniwalaan mo na ito'y magiging mabuti sa iyo at kalugod-lugod sa nagsabi sa iyo ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, pupunta na tayo sa pangalawang punto. Pastor Bong, ang ibig sabihin nito ay, pangalawang punto ay fearless faith. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Yan, ito naman po. No? Kapag tinalaga natin ang ating sarili sa ating Panginoon at meron tayong pananampalataya, ang ating Panginoon ay gumagawa naman sa atin. Katulad nung una po, dito may 3 puntos po tayo, mga kapatid. No? Sa ating fearless faith, binabanggit po dito na kailangan tayo ay magtiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Okay? So pag tayo po nagtiwala, protektahan tayo ng ating Panginoon. No, hindi lang po tayo protektahan ng ating Panginoon, God will fight for us. Iba, yung yung pagiging protection, yung protection ng ating Panginoon ay maaring, eto lang, halimbawa, no, may mga bakod lang, protection. Pero pag sinabing fight for us, magiging offensive na. Very offensive na ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. So, hindi lang tayo inaalis o pinoprotektahan ng ating Panginoon. Gumagawa rin ang ating Panginoon ng paraan para tayo ay ipaglaban. No? So, tingnan po muna natin yung first point dito po sa ating pong puntos, dito sa second point na binibigay po sa atin. Kailangan po ay pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Kung titingnan po natin sa Exodus 14:13, maaari mo bang basahin yon, Pastor? Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Yan, tingnan po natin, yung kalalagyan nila ay parang wala nang pag-asa. Pero ang binabanggit dito ni Moses na wag daw pong matakot, no? Don't be afraid, stand firm. No? Dahil makikita po natin yung deliverance ng ating Panginoon dito sa naging situation po nila. Now, may mga pagkakataon na parang napaka-imposible na tayo po ay makatakas. Pero ang sabi sa atin ay let us stand firm. Yun po yung sinabi ni Moses sa mga Israelites, wag daw pong matakot. No, may mga problema tayong kinakaharap, mga kaibigan o mga kapatid. At etong mga problema ito, sometimes we are overwhelmed. But it is always binibigay po sa atin na advice na huwag tayong matakot and we just stand firm because there will be deliverance. Yan po yung napakagandang pangako na binibigay po sa atin. Yung salita po ng ating Panginoon, kapag tayo po ay nagtiwala, tayo po ay sumunod sa salita ng ating Panginoon, it will give us peace. Hindi po tayo magpapanik. Bakit kapag tayo po ay nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, binigay po natin lahat ng puso natin sa Kanya. Sinusuklian po ito ng ating Panginoon ng kapayapaan. No? Kahit pa maraming mga problema ating pong kinakaharap, hindi ho tayo dapat matatakot. Dahil ito po ang sabi sa atin, huwag tayong matakot. Ang sabi po ni Ellen White, doon sa Patriarchs and Prophets, go forward. No? Yan po ang actually advice ni Moses at yung utos ni Moses. Una, huwag matakot, stand firm because of God's deliverance. At sunod naman po ay pinapunta sila dahil alam nila, sigurado silang mananalo dahil kasama nila ang ating Panginoon. So yan po, ang ating pong dapat nating pagtuunan lagi ng pansin. Let us trust and obey and let us not panic. Sa buhay po natin ay hindi ho natin mapigilan na tayo talaga ay makakaranas ng mga problema. Pero kahit gaano pa po kabigat yung mga problema po natin, kung tayo lang may ditiwala sa ating Panginoon, tayo po ay hinahawakan ng ating Panginoon at binibigyan ng kapayapaan. Pangalawa po, doon sa puntos, dito po sa point 2, number 2 natin, ay yung proteksyon ng ating Panginoon. Makukuha po natin ito. Ang proteksyon ng ating Panginoon ay binigay doon sa mga Israelita. No? Sa magitan po ng dalawa,
Una, yung clouds. Yun. Yan, yung clouds na Yung biro ulap. nyo. Kayo, tayo pagka naglalakad po tayo, sinasabi natin, Panginoon, sana may clouds, no? Iniisip po ulap, natin yan. Anong ginagawa? Pag walang clouds, mainit, nagpapayong, no? Para hindi mainitan. Pero biro nyo, yung mga Israelita, no? Sila po ay naglalakad sa ilalim ng araw. Pero hindi sila naiinitan dahil meron pong clouds, no? Pagdating naman sa gabi, hindi sila nadadapa dahil sa may mga bato, hindi po. Meron namang ilaw din naman. Yung cloud na nandun sa umaga, yun din naman ang nagiging pillar of fire, no? Sa gabi. Now, ito po ay napakagandang proteksyon ng ating Panginoon. Napanood ko rin yung isa, yung Moses, no? Yung Ten Commandments. Nung nandun po sila, tumataka sila doon sa Egyptians at kaharap na nila yung tubig, yung Red Sea. Actually, doon po sa kwento ay yung clouds na gumagabay sa kanila. Ito po ay naging shield, no? Doon sa Israelites, between Israelites and the army of the Egyptians. Biro niyo po, hindi lang po ito nagbibigay ng lilim sa kanila. Ito rin ang nagprotekta sa kanila. At ang kapangyarihan na yon ay galing sa ating Panginoon. Biro nyo, ang ating Panginoon po, He can protect us visibly and invisibly. No? Kahit hindi po natin nakikita ang ating Panginoon, pinoprotektahan tayo ng ating Panginoon. Gumagamit din ng ating Panginoon, mga kapatid, ng mga tao para tayo ay protektahan. Now, kayo po, naging parent. Marami sa inyo ang naging parent. No? Kapag yung anak ninyo na nag-uumpisa pa lang maglakad, usually, bumibili tayo ng mga unan o bumibili tayo ng mga maninipis na foam. No? Inalagay natin dun sa ating sala at nagmumukhang playground nga po yung sala po natin. At naglalagay tayo ng mga protection doon. No? Kung tayo na mga parent ay very worried tayo doon sa safety ng ating pong mga anak, lalong-lalo na po ang Panginoon. Kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, God wants us to be safe. Kaya binibigay niya ang lahat para tayo po ay maging ligtas. At yung pangatlo po, no? Not only that God wants us to be saved, ng pangatlo, God fights for us. No? Ang Panginoon ang siyang lalaban para po sa atin. Doon sa Exodus 14:14, Pastor, maaari mo bang basahin sa atin? Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. May time na parang iniilaano natin prepare natin yung sarili natin sa mga problemang ating kinakaharap. Ang kailangan lang po pala ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ang siyang lalaban para po sa bawat isa sa atin. Now, ibig sabihin po ba dito ay uupo na lang tayo at wala na tayong gagawin? Alam niyo po, kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu po mismo ang gagabay sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kikilos rin po tayo. Pero doon sa mga bagay na wala na sa ating kamay o wala na tayong control, doon naman kikilos ang ating Panginoon. It is a partnership po Ang buhay po talaga natin ay partnership between us and the power of God. Kaya kailangan po ay kumilos tayo na kasama ang ating Panginoon sa ating pong buhay. So napaganda po nung 3 puntos po na ito. Na ang ating Panginoon may pangako, no, sa bawat isa sa atin. At ang ating Panginoon ay prinoprotektahan po tayo. At ang ating Panginoon ay lumalaban para sa bawat isa sa atin. Tingnan po natin. Ang ating Panginoon ay ganun makapangyarihan. Kung hahanap kayo ng inyong teammate sa basketball, for example, o sa anong mga laro, sino ang kukunin nyo? Kukunin nyo siyempre yung alam ninyong mananalo kayo. Ito yung sa buhay natin. Huwag na tayong pumili pa ng kung sino, kung ano pa man. Piliin na natin agad ang ating Panginoon dahil alam natin sa Kanya, panalo ang buhay po natin. Yan. Fearless faith.
walang pagdududa, hindi natatakot na pananampalataya. Yan ang magandang mensahe ni Moses sa mga nag-aalanganin at natatakot at nababalisa ng mga Israelita. Yeah. Kasi biro mo yung kwento nito ay hinabol sila, no? Kaya sabi ni Paraon, umalis na nga lang ang mga Israelita nito, wala na akong alipin, wala nang kwenta, patayin ko na lang sila. Kaya hinabol para patayin, sana. Pero gumawa ng Panginoon Diyos, gumawa siya ng pader na yung apoy para protektahan. Kaya sinabi niya nito, pinabasa mo sa akin, tingnan nyo yung mga Ehipsyo ngayon dahil hindi nyo na makikita. Galing, ang Panginoon nalalaban sa iyo. Sabi, so, isang pangako ng Panginoon Diyos na tayo'y magtiwala sa Kanya sa gitna ng mga pagkabalisa, pagdududa at napakaraming mga pagsubok. Magkaroon tayo ng fearless faith, Pastor. Ano? Dito sa diniscuss ni Pastor Bong, Pastor Ray, meron akong sermon na na-develop dito sa chapter 14 na nag-uumpisa lahat sa letter D. Una ay direction, pangalawa ay disbelief, pangatlo ay deliverance. Doon sa direction, sa verses 1 and 2 ng chapter 14, yung lugar na kung saan binanggit na sila'y magkampo ay opposite direction doon sa gusto ng Panginoong Diyos na pupuntahan nila, yung land of Canaan. Yun ay opposite. At yung lugar na yon wala na silang tatakbuhan. Wala na. So, nung nandun sila, ay tinitingnan ko bakit doon dinala ang Panginoong Diyos ang mga anak ng Israel. Kung ang gusto ng Panginoon doon sa land of Canaan. Pero ating mababasa sa Patriarchs and Prophets 2:82 na binabanggit doon, instead of pursuing the direct route to Canaan, which lay through the country of the Philistines, the Lord directed their course southward toward the shores of the Red Sea. For God said, lest peradventure the people repent when they see war and return to Egypt. Mahari kung doon sa tamang daan ay madadaanan nila yung mga Pilistyos na magaling makikibaga, babalik sila sa Ehipto. So kung minsan, hindi natin naintindihan ang direction ng Panginoon, but God's design is better and best for each one of us. Pangalawa, itong disbelief sa verses 10 to 12, sila'y nag-murmur. Bakit nyo dinala kami dito? Bulong-bulungan, reklamo. Nagreklamo na sila. Balik nyo kami sa Ehipto. Yun yung sinabi nila eh. Pero nakalimutan nila yung how God led them, how miraculously led them out in the land of Egypt. So kung minsan, merong panahon na kapag nandun na tayo sa danger, ay mawalan na tayo ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kagaya ng mga anak ng Israel, nung nakita nila na nandyan na, umahabol na sila. Wala naman silang tatakbuhan. Sa harapan ay dagat. Doon sa sinabi mo kanina sa akin, doon sa bundok sa side. Doon sa humahabol na. So talagang sila'y natakot. So doon sa panahon na yon, nakita yung disbelief sa kanila. At yung panghuli, yung deliverance na sinasabi sa verses 13 to and 15 na binanggit ni Pastor Bong, stand firm, sabi doon, that you will see the deliverance of the Lord, kung paano ang Panginoong Diyos ay i-deliver niya. So, ang gusto lang ng Panginoon, go forward, sabi niya. Paano tayo mag-go forward kung dagat naman? Pero gusto ng Panginoong Diyos na magtiwala sila. Kaya gumawa ng Panginoon Diyos ng kababalaghan at hinati ang dagat. Kaya mga kapatid, isang paalala at hamon sa atin na kung tayo'y naroon na sa mga bagay na napakahirap at parang wala nang solusyon na makikita tayo, magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Umasa tayo sa Kanya sapagkat sinabi ni Pastor Bong ay God will protect and God will fight for us ayon dito sa banal na kasulatan. Huwag tayong mag-alala, huwag na tayong magduda pa. Ang Panginoon Diyos ang ating buhay, mga kapatid. Pupunta na tayo sa pangatlong punto. Festive praise. Anong ibig sabihin nito, Pastor Jules? Okay. Sila ay naranasan nila yung pagliligtas ng Panginoong Diyos. Kagaya ng sinabi natin na ang Panginoong Diyos ay ibinigay niya ang daan, hindi doon sa
sa daan na kanilang inaasahan, kundi doon sa daan na Napakahirap. doon sa napakahirap na daan. Pero ang makita natin ay yung daan na yon ay doon sa dagat mismo. Papuntang dagat. Oo. At dito ay yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay kanilang naranasan. So, doon sa kanilang naranasan ay naandun yung kanilang pag-awit ng tagumpay sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos na nakita nila yung kamanghamanghang pagpapalaya ng Panginoong Diyos sa kanila. At pinangunahan ni Moises at Miriam ang Israel doon sa pag-awit ng tagumpay na ito. Na kung ang ating babasahin, Pastor Ray, sa Exodus 15:1 and 2, ay pinapahayag nila rito yung makapangyarihang pagliligtas ng Panginoon. Pakibasa nga, Pastor Ray. Nang magkagayo inawit ni Moses at ang mga Israelita ang awit na ito sa Panginoon na sinasabi, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y maluhating nagtagumpay, kanyang inihagis sa dagat, ang kabayo at ang duoy nakasakay. Ang Panginoon ang aking awit sa kalakasan at siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Okay, dito ay pinapurihan nilang ating Panginoong Diyos. They celebrate God's power na kung saan nakita nila kung paano namatay ang mga kalaban nila doon sa dagat. Nung nahati ang dagat at sila'y nakadaan na, katawid na, iyong dagat muli ay bumalik at namatay ang lahat ng mga army ni Aring Paraon. At doon sila ay umawit ng victory song. So sa ating buhay, kailangan natin i-celebrate yung nangyayari sa ating buhay, big or small. Ano man yung ating karanasan sa ating buhay, let us praise and celebrate God's power in our life. And what is the reason of our celebration? Because we experience God's power and protection as well as deliverance. Hindi lang yan. Kaya ikinonfess din nila yung God's preeminence sa verse 11. Kung iyong babasahin, Pastor Ray, anong sinasabi dyan? Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo? Dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluwalhating gawa, na gumagawa ng mga kababalaghan? Okay, kung ating titingnan, wala nang kagaya ng Diyos na nakita ng mga anak ng Israel. Bakit? Sino pa ba ang maghahati ng dagat? At ikaw ay dadaan doon na tuyong-tuyo. Yung tubig na dagat. Yung tubig na dagat. Yung dagat ay naging tuyo. Sino pa bang kagaya mo, O Diyos? Yung mga Diyos ng mga Egyptios na kanilang nakita ay walang Diyos na ganon na kanilang nakita dahil unique ang Diyos. Pinakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. So, they praise God, they magnify God's greatness above all else. So, dito ating makikita na ang Panginoong Diyos ay siya lamang ang tagapagligtas. Kanya nga't sila'y umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. At dito ay nakita nila na wala yung kanilang takot sa mga kaaway na humahabol sa kanila dahil nakita nila yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, makikita natin dito, Pastor Ray, yung awit ni Moses ay nagpapahayag ng walang hanggan na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang chapter 15, verses 14 to 16. Narinig ng mga bansa at nanginig sila. Mga sakit ang kumapit sa mga naninirang taga-Filistia. Kaya't ang mga pinuno ng Edom ay nagimbal sa matatapang sa Moab. Ang panginginig sa kanila ay sumakmal at naupos ang lahat
ng taga-Kanaan. Okay. Itong binabanggit dito na teksto, Pastor Ray, na sinasabi ay ang awit ni Moses na nagpahayag na narinig ng lahat ng mga tao. Sila'y nanginig, sabi dyan, hanggang ang iyong bayan ay tumawid. So, ang pagpapayag ay tumitingin sa unahan ng makalangit na koro, yung mga nagkaroon ng tagumpay laban sa halimaw. Kung ating babasahin ang aklat ng Apokalipsis 15:2-3 ay ito'y mangyayari sa huling panahon. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang Apokalipsis 15:2-3. Ito'y pinapayag na ang lahat ng bansa ay sasamba sa Diyos, matuwid at totoo. At sinasabi doon ang iyong daan. Pakibasa, Pastor Ray. At nakita ko ang tulad sa isang dagat na kristal na may halong apoy at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal at may hawak na mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, o Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Okay, diyan ay pinapakita na kahit sa huling araw, yung awit ng tagumpay ay aawitin ng mga nagtagumpay sa laban sa halimaw. Diyan makikita na yan ay Song of Victory, na kung saan ay aawitin din ng mga magtatagumpay sa huling araw. Sa darating na wakas ng sanlibutan ito, ay dahil sila'y nagtagumpay doon sa laban sa halimaw. Ang pangatlo na binabanggit dyan na punto, Pastor Ray, ay ang pag-awit sa araw-araw na buhay. Ang awit na dagat na pula ay naging isang walang hanggang alaala. So kung ating babasahin ang verse 18 ng chapter 15, ito ay walang hanggang alaala ng pagliligtas ng Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang verse 18, kung anong sinasabi. Ang Panginoon ay maghahari magpakailan paman. Okay. So, magpakailan paman. Yan yung binabanggit dyan. Yung walang hanggang walang ala-ala. Okay. So, hinihimok tayo kahit pa si Ellen White, ang mga mananampalataya ngayon na gumawa ng himig sa kanilang mga puso na alalahanin ang mga awan ng Diyos. So, tinatawag tayo upang purihin ng Diyos, hindi lamang sa mga espesyal na sandali, kundi sa araw-araw para sa kanyang patuloy na paggabay at sukdulang pagpapalaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Napakaganda ang pangatlong punto. At ipinapaalala sa atin yung pagbigay ng pag-awit o pagluwalhati sa Panginoong Diyos. Kailan ba tayo umaawit, Pastor Bong? Kung tayo minsan ay iniisip natin pag pumupuri lang no? O pumupuri. Pero dito dapat sinasabi sa bawat panahon. Araw-araw. Panahon, araw-araw. Ako minsan kung ako'y nababalisa o kaya nag-aalangan o kaya natatakot, mapapaalala sa akin yung pag-awit. Para pag umawit ka na, mawawalang na ng pagdududa, mga pagtatakot. Parang ano lang po yan, Pastor, yung kailan ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Kapag may magandang nangyari, papasalamat tayo. O pag may pangit na nangyari, hindi tayo magpapasalamat. Sabi po doon, in all things, give thanks. So, ganun din yun. Pumuri tayo sa ating Panginoon sa bawat panahon, sa bawat oras ng ating pumuhay. Hindi yung basta pag nakarinig lang po tayo o nakatanggap tayo ng mga pagpapala, praise the Lord. Pero pagka hindi maganda yung nangyari, parang no praise the Lord. Hindi po, kailangan ay bumuri tayo sa ating Panginoon. Naalala niyo siguro yung awit na bilangin ang pagpapala, no? Minsan nakakalimutan po natin yan. Binibilang niyo po ba yung mga pagpapala ninyo sa buong maghapon? Kayo po ba pagdating sa bahay, humihinto po ba muna kayo at
chine-check ninyo, ano ba yung mga pagpapala sa akin na ating Panginoon. Alam niyo po, pag ginagawa po natin dyan, nagiging aware tayo na ang dami po palang mga pagpapala ng ating Panginoon. Hindi lang natin tinitingnan o hindi lang natin sinusulat. Kaya napaka-importante po sa ating pong buhay. Katulad nito, pumuri tayo sa ating Panginoon sa bawat oras. Magpasalamat din tayo sa ating Panginoon sa bawat oras. Ngunit ang tanong, Pastor Bong, can we still praise God in the midst of pain, in the midst of loss, in the midst of heartache? Doon sinabi mo kanina na passage, give thanks in all circumstances. Nakita ko sa buhay ni Job na kailangan natin na tularan yung kanyang sinabi sa Job 1:29. Na walang lahat sa kanya. Kanya sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong. Ibinigay ng Panginoon, kinuhang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So kahit pa sa kawalan, purihin natin ang Panginoong Diyos. Kahit pa sa anong sitwasyon na nararanasan sa buhay, kailangan nating purihin ang Panginoong Diyos. Yung pinabanggit kanina rito ay continue praising the Lord. Kanyang sabi dito ay araw-araw. Pakibasa, Pastor Ray, sa verses 20 and 21 ng chapter 15. Dahil dyan makikita natin kung paano nagpatuloy ang papuri sa ating Panginoong Diyos. Si Miriam na babaeng propeta na kapatid ni Aaron ay humawak ng isang pandereta sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandereta at nagsayawan. 21. Sila ay inawitan ni Miriam. Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya ay maluwalhating nagtagumpay nang inihagis niya sa dagat ang kabayo at ang dooy na kasakay. So ang sinasabi dyan ay make praise a lifetime. So, doon sa ating buhay, maging lifestyle na natin sana yung pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Not just one-time response. Yung sinabi mo kanina na tsaka lang magbigay papuri kapag may blessing na darating. Kundi sa lahat ng bagay, not only a one-time response, but every day, I continue to lift up God's name sa ating buhay. Yun sana yung makikita sa atin na lifestyle, yung praise the Lord. Si Brother July, yun yung aking nakikita na nagsabi niya, okay ka lang ba dyan sa likod, Brother July? Panalo! Kahit na nahihirapan, panalo pa rin. Yun yung sana yung makita natin, may pakita natin sa ating buhay. Yung one time lifestyle. One time nag-sermon ako sa patay, no? Tang sabi ko doon sa mga namatay, purihin natin ang ating Panginoon, pasalamatan natin sa na merong kamatayan. Medyo nag-frown yung bakit daw may patay tapos magpapasalamat ka. Pero kung titingnan po natin in the long run, example, 1,000 years ka mabubuhay, no? Tapos 80 ka pa lang, masakit na yung tuhod mo, masakit na yung ulo mo lagi, masakit yung rayuma mo, mabubuhay ka pa ng 920 years. May mga nararanasan. Minsan ganito ang nangyayari, no? Pagka may sakit na yung mahal natin sa buhay, ang panalangin na natin, Panginoon, sana po pagpahingahin mo na yung na kung titingnan po natin, blessing po sa atin na pinili ng ating Panginoon na dahil sa kasalanan, mamamatay tayo. Kasi kung wala, napakahirap ng buhay. Kung habang buhay kang gano'n na mabubuhay na naka-bedridden ka na, hindi ka na makakilos, pero ikaw ay nandun pa rin, buhay ka pa rin, maghihintay ka pa ng 1,000 years. No? So napaka-importante na maintindihan po natin ito, na sa lahat ng pagkakataon, tama po yung sinabi po sa atin, magpasalamat po tayo. At sa lahat, sa huling pagkakataon, at the end of the day, no, nandyan ang buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Ang mananampalataya sa Panginoon ay hindi libre sa lahat ng mga kapighatian, kahirapan. Mayroong mga kasiyahan, pero sandali lamang yung mangyari. Pero alalahanin natin na
sa gitna ng lahat ng mga ito ay huwag tayong mag-atubili. Huwag tayong mawala ng pag-asa na magbigay ng papuri sa Panginoon Diyos. Kung may pag-aaway, ako, kumakanta na ako pa rin. Kung hindi magkaintindihan sa kanino man, asawa, kakanta ka na. Tapos na. Bakit ka kumakanta? Masaya ako eh. Imbes na mag-aaway, kakanta na lang. O kung hindi magkaintindihan, kakanta na lang. Amen. So, tingnan nyo si Paul at saka si Silas. Sa gitna ng kahirapan, kumanta sila. Nagkaroon pa sila ng mga conversions doon. Kaya, ang pangatlong punto ay isang mahalaga na ating ituon. Festive praise sa gitna, hindi lang yung pagtatagumpay, kundi sa gitna ng kahirapan at mga gagawin ng Panginoon Diyos na darating sa ating buhay ay kailangan tayong everyday in our lives ay we give praise. Songs of praise, mga kapatid. Tayo po ay patapos na sa ating discussions. Huwag natin kalimutan yung 3 punto sa pagtawid ng pulang dagat. Unang-una dito ay faithful consecration, yung pagtatalaga. Pangalawa ay fearless faith. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Matibay ang ating pananampalataya. Ang pangatlo ay festive praise, yung pagbigay kapurihan, pag-awit sa gitna ng mga kahirapan at mga ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Sa ating pagtatapos, makinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay pakinggan natin si Pastor Bong sa isang panalangin. Panandalian lang, ito'y lumilitaw at unti-unting naglalaho. Di mo ba nakikitang marami ang nawawala ng walang pag-asa sa buhay na kaloob niya? Mayo ka at iyong ipaalam, kaligtasan kailan nila makakamtan. Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Buhay mo'y isang usok, napapawi ng panahon. Kailan mo pa ibibigay ang buong lakas at ang buhay mo'y bigyan mo ng halaga? Lagi mong isa-isip na ang buhay ay walang kabuluhan. Ito'y ibibigay sa sanlibutan. Ang buong kayamanan sa mundong ito'y iyong makakamtan. Ngunit mawawala ang iyong kaluluwa. Mayo ka at iyong ipaalam, kaligtasan kailan nila makakamtan. Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Buhay mo'y isang usok, napapawi ng panahon. Kailan mo pa ibibigay ang buong lakas at ang buhay mo'y bigyan mo ng halaga? Dapat mong isapuso mga aral na iyong napakinggan, dahil ito'y daan tungo sa kaligtasan. At iyong isabuhay tagumpilin na kanyang ibinigay.
upang ika'y muling pagpapala sa iba. Humayo ka at iyong ipaalam, kaligtasan kailan nila makakamtan. Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Buhay mo'y isang usok, napapawi ng panahon. Kailan mo pa ibibigay ang buo mong lakas at ang buhay mo'y bigyan mo ng halaga? Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Buhay mo'y isang usok, napapawi ng panahon. Kailan mo pa ibibigay ang buo mong lakas at ang buhay mo'y bigyan mo ng halaga? At ang buhay mo'y bigyan mo ng halaga. At ang buhay mo'y bigyan mo ng halaga. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagtatalaga ng aming po mga sarili sa inyo. Katulad po ng mga na-experience ng aming pong mga ninuno na mga Israelita, Panginoon, kami ay nagtatalagang muli ng aming pong mga sarili sa inyo. Palakasin po ang aming pong mga pananampalataya. Kayo nawa po ang humawak sa amin, at sa lahat ng mga pagkakataon nawa kami ay pumuri sa inyong banal na pangalan. Ingatan po ang bawat isa ngayon, pagpalain at lubos na gabayan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ito'y isang pagsamba. Mahal ka ng Diyos.